Apat na game simula nang i-adjust ni JJ Redick yung role ni Lebron. Hindi lang sa role ngayon mag-a-adjust si Lebron pala. Kasi base mismo sa report na sa oras na bigyan ng Lakers front office ng max deal si Austin Reeves next off-season, possible na mag-pay cut din si Lebron o mag-short deal na lang ng contract niya. Based sa report, sinasadya kasi ni Redick na limitahan ang usage ni Lebron ngayon para mas umikot ang team offense kay Luka at Reeves. Hindi na si Lebron ang primary initiator sa lahat ng plays nila. Si Luka na, main playmaker, offensive engine, samantalang si Reeves, secondary creator, si Lebron, connector, finisher, situational playmaker na. Malinaw na third option. Kaya talagang naging sacrifice nga raw ang role ni Lebron para lang mabalanse ang big three nila ni Luka at Reeves. Pinuri rin kasi ni Redick si Lebron dahil sa pagsasacrifice nga nito mismo para sa mga teammates niya. May reports din na lumabas kasi mismo na si Lebron tanggap na yung bago niyang role at handa siyang mag-adjust para nga lang daw maging maayos ang Lakers. Pero litaw na hindi rin naman ganun na apektuhan yung role ni Lebron kahit na iniba ni Redick ang role niya. Sa loob ng 6 na win streak nila sa stats at game flow ni Lebron, ngayon madalas pa rin naman na pumapasok yan sa output na double digit, madalas 18 points plus all around na contribution sa rebounds at assist. Hindi siya leading scorer, pero siya yung stabilizer ng team ngayon. May decision maker sa crunch time, defensive communicator, at hindi na si Lebron yung centric team, pero mas nagiging balance ang team system nila dahil sa bagong sistema na binild ni Redick. Mas maraming touches kay Luka at Reeves, samantalang si Lebron more on screening at off-ball option. Tinawag ni Redick na terrific defensive second half ang nangyari sa kanilang game kontra dito sa Rockets sa first game, dahil malinaw nga raw na hindi lang offense yung nagpapanalo ngayon sa kanila at kaya nilang manalo sa grind games. May multiple ways na ngayon ang Lakers para manalo. Sa 6 win streak na nangyari, si Luka may explosive na 51 points, tapos si Reeves nag-take over ng 30 plus points. May combined 60 points sila ni Luka, tapos defensive win nila lalo na sa crunch game. Kaya nga ngayon, mas balanse nga raw ang Lakers mula sa team offense at defense. Hindi na nga lang daw nakadepende sa star power. Sa early season, halos nakaasa lang kasi sila sa core ni Luka, Reeves, Lebron. Kaya kapag off ang isa, bumabagsak ang team offense nila. Walang consistent na system nga raw ang tumatakbo sa mga to sa early season. Ngayon, habang papalapit ang playoffs naman, mas nagiging structured nga raw ang sistema na pinapatakbo ni Redick. Si Luka ang primary engine, si Austin Reeves ang co-creator, si Lebron connector, facilitator. Kaya ngayon, mas malinaw na yung role ng mga to dahil sa nung mga nakaraan nga raw, may mga moment na nagkakaroon ng confusion yung mga to kung sino talaga ang kukuha ng last shot. Ngayon, hindi na problema yan sa Lakers dahil malinaw na yung role. Kaya may mga ilang analyst talaga ngayon yung biglang pumabor sa Lakers na sinasabing mas naging delikado ngayon ang Lakers since na magkaroon ng malinaw na role yung mga core nila, team structured at mas maayos na sistema sa rotation, lalo na sa malaking upgrade nga raw sa defense na mismong nakikitang dahilan bakit umangat sa elite level ang Lakers at nag-i-stay ngayon sa third seed. May physical, mas organized ang rotation, mas nagiging disiplinado nga raw ang ibang role player. Sa Rockets game nila, 20 turnover ang na-force ng Lakers plus low scoring sa fourth quarter na sobrang effective nga raw talaga. At isa pa sa pinaka pinupunto dyan ng mga analyst, yung lumilitaw na nagagawang pigilan ngayon ng Lakers ay yung mga elite guards at star player na nag-i-step up sa game gamit lang sila Marcus Smart at ibang mga wing defender. Lumakas yung impact ng ibang role player nila mula sa perimeter depth at rim protection. May Marcus Smart, Jake Larabia, Kennard plus Ayton at Hayes, kaya hindi na nga lang daw nakaasa ang Lakers kay Luka, Lebron at Reeves. Mas tumaas ang defense, hustle play, physicality ng mga to na nagre-resulta ng mas complete team sila, hindi top heavy na lang. Kaya sinasabi ng mga analyst na nagiging delikado na rin ang Lakers para sa ibang team ngayon na makakatapat nila sa playoffs round. Kaya kailangan na nga lang raw talaga ng Lakers ngayon na i-improve pa yung bench scoring. Last sila sa bench scoring na may 28.9 points per game. Malaking araw ang lamang ng kalaban kapag second unit na ang nasa court na nagiging negative impact sa Lakers. Sa Suns bench, halos 56 points ang nagagawa, samantalang ang Lakers bench nasa 25 points na sobrang hina nga raw talaga. Kaya nakikita dyan na kailangan na magkaroon ng consistent na 6-man scorer ang Lakers ngayon. Dyan pumapasok si Luke Kennard para palakasin ang rotation nila sa 9 to 10 player.
at bigyan ng mas malinaw nga raw na role ang ibang bench na to sa defense, shooting at energy dahil kahit 10 plus points lang mula sa mga bench player nila yung magiging scoring, malaking swing na para sa playoffs game nila. At yan ngayon yung nakikita nga raw na suggestion para nga sa magiging playoffs run ng Lakers.